Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagdaan ng mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong araw. Hindi na raw kasi angkop ang bilis ng mga ito para makipagsabayan pa sa malalaking sasakyan. At para nga sa update, live mula sa Rojas Boulevard, Buendia sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano na ba kadami yung mga nasita dyan at talaga bang nahuhuli sila? Nikki, magmula bandang alas 9 kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, hindi na bababa sa 10 ang mga nasita ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO ng mga e-tricycle at e-bike na bumabaybay nga dito sa may Buendia, corner Ross Boulevard. Pero alam mo, marami sa mga naharang, pinaalalahanan na lang muna. Isa-isang pinapara ng LTO law enforcers ang mga e-trike na bumabiyahe at tumatawid sa Ross Boulevard. Mapapribado o may mga sakay na pasahero, walang pinalusot. Sa abiso kasi ng Land Transportation Office, simula ngayong January 2, mahigpit na ngang ipagbabawal ang mga e-tricycle at e-bicycle na dumaan sa mga major highway. Paliwanag ni LTO Chief Asik Marcus Lacanilao, para ito sa kaligtasan sa kalsada. Git nila, hindi angkop ang bilis ng mga e-trike para makasabay sa mga mas malalaking sasakyan sa ganitong malalawak na lansangan. Yan ay lalo't gumigit na pa raw madalas ang mga ganitong uri ng sasakyan na delikado, lalo kapag nabangga. Pero kanina, sinuri lang na LTO kung may lisensya at kaukulang papeles ang mga nagmamaneho, lalo yung mga e-trike na ginagamit pamasada. Pinalusot na rin muna sila ng mga enforcers at winarningan na lang na bawal na sila sa main highway. 4 ang unang tinukoy ng LTO na tututukan muna. Yan ang EDSA mula Pasay hanggang Monumento, buong kahabaan ng C5 Road at Ross Boulevard, maging sa Quirino Avenue hanggang Magallanes, malapit sa South Luzon Expressway o SLEX. Oras na ipilit pa rin ng mga e-trike at e-bike ang pagdaan dito, posible na silang mapatawan ng multa at ma-impound ang kanilang unit. Nikki, pagilino naman ng LTO, yung mga talagang lalabag sa traffic violation, lalo yung mga nagka-counterflow ng mga e-trike at e-bike, yan, wala nang lusot yan at di na warning ang gagawin dyan, kundi talagang i-impound direkta ang kanilang mga unit. Ilan pa sa mga susunod daw ng mga highway na tututukan naman ng ahensya para nga sa pagpapatupad na pagbabawal sa mga e-trike at e-bike ay ang Commonwealth Avenue at Marcos Highway na kanilang i-aanunsyo naman daw sa mga darating na araw o linggo. Balik sa iyo, Nikki. Mon, paglilinaw lang, no, kasama talaga ang mga e-bike sa bawal sa mga main roads. Paano yung mga bicycle na may electric mode na rin? Oo, bawal na talaga sila, no, kasi nga alinsunod din ito sa pinaka-utos ng LTO dahil lalo ng e-bike dahil yung kanyang bilis lalo hindi makakasabay din technically sa mga malalaking sasakyan. At isa yan sa mga talagang pinaka-ino-operate ngayon ng LTO. Kung maalala natin, meron kasing Joint Administrative Order number 2014-01 na talagang bawal ang mga ganitong klaseng sasakyan at hindi sila pwedeng dumaan sa mga major thoroughfares gaya na nga lang dito sa Ross Boulevard at saka sa EDSA. Nikki. Panghuli na lang, no, magkano ulit ang multa at kung makailang offenses, anong mangyayari? Oo, yung multa at saka yung mga offenses na binabanggit natin talagang meron silang aabot yan, no, sa certain amount limit na nasa 5,000 to 10,000 pesos. Pero yung pinakamalala kasi dito ay ma-impound yung kanilang unit in terms na umulit-ulit sila ng ganitong klaseng offense kung aabot sila sa third and final offense nga na binabanggit. So ngayon, warning ang ginagawa sa mga e-tricycle at mga e-bike na lumulusot pa rin dito sa mga main highways ng Metro Manila. Nikki. Huling paglilinaw mo. So, bawal sa main highways, pero paano sa bike lanes? Kahit ba sa bike lane, bawal dumaan yung e-bikes? Sa bike lane na binabanggit, yung mga e-bicycle, hindi pa binibigyang linaw ng LTO. So technically, kung sa bike lane naman sila at dadaan, doon maaaring makalusot dahil technically para naman yan talaga sa kanila. No? Pero yung lumulusot at dumadaan talaga at lumalampas na sa pinaka lane allotted for them, yun ang talagang sinisita ngayon ng LTO. Kasi nga, nagkaroon din to, no? Nag-ugat din ito sa nag-viral itong December lamang na isang e-trike particularly na nag-counterflow pa, no? At gumigit na sa pinaka-highway na delikado talaga na alarma ang LTO na kondisyon, no, sa ganyang klaseng lansangan. Nikki.
Okay, yan ang Express Report ni Mon Gualvez mula sa Pasay. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.